guys, it's me, Rosalie, Mama B. What's up mga kasuso and welcome back to my YouTube channel. Naku, nakakaloka. It's been a long time since the last time na nag-upload ako dito at kita naman, di ba? Oh, tumaba tayo, lumaki yung mukha natin. Tumangos ang ilong. Yes, mga day. Oh, ibang-iba ang mama nyo. Yes, and I'm so grateful and happy right now kasi I'm going to share this, one of my important phenomenon. I mean, isa sa mga importante pati ng buhay ko na nangyari sa akin. And, syempre, ang YouTube is my open diary sa nangyayari sa aking buhay-buhay. And since bata pa lang ako, hilig ko na talaga mag-video-video. So, bakit hindi natin i-share to, di ba? Kasi I've been so busy, I've been so lazy, and yan sabihin natin naman tayo doon mga day. And talagang medyo lately kasi parang mas more on focus ako sa ibang social media platform ko. But now, to cut a long story short, mag-upload tayo kasi importante rin to. And I miss you too. So, we are going to talk about my Heiko journey. So, as you can see, guys, hindi pa to rhinoplasty and wala pang balak ang mama ninyo magpa-rhinoplasty. Kasi bukod sa medyo alam kong masakit at komplikado siya, alam ko na butas ang bulsa ko, di ba? So, yun, just to give you a brief context, Heiko or Hiko, sa iba, depende. Sabi ni Doc, wala naman daw tama, wala daw mali. So, Heiko or Hiko. Heiko or Hiko is a non-surgical procedure wherein threads yung ginagamit para patungusin yung ilong ninyo. So, pag sinabing Heiko or non-surgical, it means talagang hindi gumagamit ng mga hiwa-hiwa. More on tusok-tusok kapag ka Heiko or Hiko. So, wait. They love you, wait. Bago kayo magtanong ng, tungkol saan ba itong vlog ko? So, nakatitin na siguro yung title, no, yung thumbnail. So, this vlog is about question and answer. So, question and answer to about my Hiko or about sa Hiko, kung ano ba talaga. Ito yung most frequently asked na question. Talaga, pag makikita ako na, oy, Freddy, pero tayo ko ka, ano ba yan? Mga ganun yung tanong. Ito talaga yung mga talagang madalas. And para hindi ako mahirapan at talagang alam ko na appropriate or talagang akma yung itatanong at isasagot. Ano ba? Basta yung tanong at yung sagot, nag-post ako mga day. So, ayan. So, nag-post ako recently lang. Ang tagal ko bago sinagot kasi ngayon lang, syempre. And hindi pa to agad-agad mailalabas kasi i-edit pa and something. So, ayan, pinost ko siya. So, para talagang kita yung tanong ng taong bayan. Taong bayan? Parang, sikat ka, girl. So, ayan. So, para na rin ma-enlighten kayo ng mga very, very light. So, ipapakita ko rin yung before and after ko, ha. So, yan sa pinost ko din. Nag-post din ako ng before and after ko para rin, syempre, makita nila yung pinagkaiba. Na which is sabi ng iba, parang wala. Yung sabi ng iba, meron. So, for me, minsan wala, minsan meron. Parang ganun yung feeling ko. So, ayan. So, umpisahan na natin. Huwag tayo magpatumpik-tumpik pa. We are going to start na the question. So, I have here 7 questions. At alam ko na masusundan pa yon kung sakaling may additional na tanong kayo sa akin. But then, we're going to prioritize muna yung 7 questions na nakuha natin sa FB and sa Messenger sa ibang social media platform ko. So, let's do this. Pasok. So, ayun na nga. So, I have here 7 questions na i-answer about na Heiko. So, the first question is, ito talaga number 1. Kaya uunahin ko talaga ito dahil kapag nakikita ako ng mga friend ko at binimessage talaga, ito yung number 1 na talaga namang itinatanong sa akin pagkakita pa lang na parang, oy, bunga dito na yun. Masakit ba? Masakit ba magpa-Heiko? Masakit ba yan? Anong feeling? The answer is, kung sa procedure yung tatanungin nyo habang ginagawa yung Heiko surgery. Procedure. Panoorin niyo yung first mini vlog ko. Ang sabi ko, ay, nakikipag-chismisan pa ako kay Doc. Pangalawa, so syempre para malaman niyo kung ano yung feeling ko, you can watch my mini vlog, this one, kasi talagang dyan ko in-explain yung pakaramdam. Okay? So sabi ng iba para daw tuli or circumcision kasi mas masakit or mas nararamdaman yung anesthesia. But to answer your question, guys, no. For me, no. May unusual feeling kang mararamdaman kasi may procedure siya. But then, it still depends on you sa inyo pong pain tolerance. So ang lagi ko po kasing dahilan sa sarili ko, mas masakit, mga anak. Yes, dahil. Yun talaga yung lagi ko sinasabi kapag nagtatanong sa akin. Masakit eh. Masakit pa rin mga anak. Yun ang lagi ko talagang sinasabi. And yes, totoo. Yes, the unusual feeling is parang, syempre yung parang may pinasok sa'yo, na parang, Charas. Siyempre parang may something na parang gano'n, may unusual feeling na parang may kakaiba, but then hindi siya masakit. Siyempre, may mga pamamaga and everything, but then
normal siya. Hindi siya masakit, hindi, basta wala. As in for me, it's a no. Walang sakit, okay? Kaya I highly recommended this sa mga taong ayaw talaga ng opera, mga dugo-dugo and everything. Yes, I highly recommended it to you guys. Kaya try nyo na, musulitin na agad ako, ganun, para mag-guide ko kayo. Question number 2. Ilang days ang paghilom ng aking haiku surgery? Sus, nandun din yan sa aking mini vlog. So, sa akin, when it comes to paghihilom, so syempre kaya nga natin ginawa yung vlog na to di ba? Eh, sana hindi ko na nga sinagot, diba? Dito na lang sa na to. But hindi, to answer your question, ilang days or ilang ano, yung sugat, this one, yung nandito, yung pinasukan ng threads, 3 days lang, medyo, parang, 3 days parang natuyo na siya. But then after a week, natanggal na yung pinaka-langib, kung tawagin. And it's okay na, I feel okay na. Yun yung paghilom niya. But, kung itinatanong nyo dito is, yung threads itself, yung paghilom dun sa loob, sabi ni Doc, 1 month talaga siya, but then, to fully develop na talaga yung pinaka-ilong is 3 months, okay? So, if you're going to ask me 3 months, dapat yung iingatan yung ilong niyo. So, sa mga nagbibisyo dyan, especially sigarilyo, 1 month hindi pwede magsigarilyo kasi open yung wounds dito, yung pinasukan ng threads. And as you can see, parang lang siyang nunal, hindi naman siya totally masakit, ganon. So, unusual feeling na. So, yun, 3 months para alagaan, 1 week sa sugat. But still, it depends on your skin, your pain tolerance, and all. Question number 3. Gaano katagal nagtatagal si haiku? So, yan, usually, yan yung tinatanong. So, gaano siya katagal? 1 to 3 years, sabi ni Doc. Pero yung perfect daw talaga na itsura is usually nag-last 2 years. Then, malalaman niyo sa susunod na question ko kung bakit. But then, kung gaano lang siya nagkakatagal or tumatagal is 1 to 3 years, the perfect itsura is 2 years. Yes, but still, sabi ni Doc, depende pa rin po sa pag-alaga ni patient. So, ayan, question number 4. Yeah. So, question number 4 ay kakambal ni number 3. Bakit? Kasi ang next question is, permanent daw ba si haiku? So, to ask your question, hindi talaga siya totally permanent. Nasasabihin niyo na perfect siya. Yes, permanent dun sa part na, ito kasi, just to give you a brief context, pag nilagyan ka ng threads, nilagkakalaban siya. So, like what I've said, parang atong fillers. So, permanent, but then, meron tong tinatawag na refill threads kapag gusto mo talaga na perfect itsura. Like what I've said sa question number 3, 1 to 3 years siya nagtatagal, but the perfect na itsura is 2 years. Pero, hindi na babalik yung dati niyong ilong. So, yung itong itsura ko na to, hindi na siya babalik. So, nakakalungkot, nalulungkot yung mister ko dahil na-miss niya minsan yung dati kong itsura at hindi na ako kilala. So, wala naman siya sobrang malaking pagbabago sa face ko, pero but then, siya kasi ang laki na nakikita niya pagbabago. So, ayun. So, 1 to 2 years, talagang parang, makikita niyo to kasi wala pang 3 months sa akin. Kapag yung threads daw ay natunaw na, medyo bumababa siya ng konti, hindi siya sobrang taas na taas. But then, the original nose is not there na. Parang ano na siya, hindi na talaga siya babalik sa kung tango ka. In short, kung tango ka, hindi ka na magiging tango totally. Kasi, nag-stay na siya ng ganito, but then, iba pa din yung dati na sobrang pak ng ilong mo. Kaya yung iba, nagpapa-refill sila, or yung iba na nabibigat talaga, nag-jump na sila into rhinoplasty. So yun, to answer your question, permanent pa si haiku, the threads itself is not permanent, but then the itsura stays permanent. Yun lang. Question number 5, ito medyo magandang question to si number 5. Wala ba daw siya naging side effect sa akin? Actually, wala naman. But then, nakakamiss mangulakot. Kasi, syempre, hindi pa siya kagaya ni sabi ko kanina, alagaan niyo siya within 3 months. So, hindi pa ako nakakapamulakot talaga. And talagang buds, yung tawag yung Q-tips, cotton buds, in short, in layman's term na kalimitan naman ginagamit is cotton buds. Yun yung talagang Q-tips, cotton buds, yun talaga yung pinanglilinis sa ilong ko kapag makate, kapag syempre may mga tinatago suka tayo dyan. Yun. So, sa side effect, wala siya naging-side effect sa akin. Medyo nakakamiss lang yung mga dati kong bagay na ginagawa. Hindi ko na siya magawa, sisilingatan ko pa. The facial expression na iba kong ginagawa, yung mga kalokohan, yung pagpunas ng harabas lang sa mukha ko. Pero the side effect is out na kung may namaga ba, kung may hilo-hilo pa, may sakit ng ulo, or kung ano man yung gusto nyo itanong nagkaroon, wala siyang side effect. Okay? The thing is, may unusual feeling ka na kasi na meron talaga siyang threads and you need to take care of it. Kasi marami kasi talagang mga pasyente na feeling nila kasalanan ng doktor but then kasalanan talaga nila. Nasa pag-aalaga talaga, okay? Kahit sa ang procedure guys, kahit mapa-surgical or non-surgical yan, the aftercare is the most important talaga. So kahit sa tattoo, sa piercing and everything, importante yung ating aftercare kasi doon talaga malalaman yung magandang resulta sa ating aftercare. Minsan hindi na kasalanan ng doktor, kasalanan din natin. You need to take serious. Talagang you need to take it seriously yung aftercare. So yun na. So, question number 6, ilang session daw yung haiku? Ayan, magandang question din yan. But then, kung talagang nanood ka, simula question number 1 hanggang question, ito nga, number 6, masasagot niya yan. So, kung ilang session? Wala pong session kasi one-time session lang po si haiku. Nagkakaroon lang siya ng another session pag gusto niyo pong magpa-refill. So, one session, wala siya. As in, one time big time, pagka pumasok ang pango, lalabas kang matangos-tangos. So, yun po ang question and answer ng ating number 6. So, the last question is, ano daw ba yung mga na-experience ko? So, tinanong niya ako dito kung ano yung mga na-experience ko. So, during the procedure, nakita niyo naman, makikita niyo pa rin niya sa mini vlog ko niya, pinopromote ko talaga siya. Nandito pa rin siya, in-upload ko na rin siya dito sa YouTube, and nasa social media platform ko din na iba, nasa Facebook. So, this one, kung ano yung mga na-experience ko nandun din. But to answer your question, it was a fun and different experience talaga. The first is, syempre, kinabahan ako, but then, I really trust my doctor, kasi syempre, hindi ko naman siya i-grab kung wala akong tiwala sa doctor ko. Wala namang naging aberya, medyo paranoid lang ako, kasi syempre, it is my first time. And, akala ni Doc, may pinagawa na ako sa mukha ko, but then, wala naman. Sinabi ko sa kanya, and additional lang guys, you need to be honest on your doctor, to your doctor.
sa lahat ng mga nakapaligid sa'yo doon, you need to be honest. Kasi may mga medication, syempre ito ay hindi lang basta procedure lang, kahit sabihin mo non-surgical siya, may epekto, especially sa mukha siya gagawin. And yes, it was a fun experience at all. Dagdag mo pa yung sobrang bait ni Doc and sobrang ano niya, okay kausap. It was a fun experience talaga. As in, yung kaba, yung effect nung nakita ko na. But then the funny thing is, nahilo ako kasi lagi ko kasing ginagawa is after any procedure talaga. As in, tinatayuan ko talaga agad kahit nung kapapakan ako lang. Kaya muntik ako mahimatay nung kapapakan ako lang. And here naman is medyo nahilo din ako. Sabi ko, Doc, nasusuka ako. And I'm so very, very thankful with my doctor kasi talagang alagang-alaga niya ako na, mainit ba? Ganyan, parang, kulang paliguan mo ko, Doc. Parang ganun, ko subuhan ng pagkain, ganun. As in, sobrang alaga ako ni Doc. Ano ba, nasusuka ka ba? Sabi mo, anong pakiramdam mo? Ganyan. Hindi siya basta doktor lang. He is a friend. He is a everything. Parang ang tagal na namin magkasama ni Doc. Ganun sila kaalaga, silang dalawa ni Doc Jib. As in, sobrang alaga nila sa akin. And the hero experience was funny din kasi syempre nakakatawa kasi kahit sila nagtataka na bakit wala namang sa experience ko kasi walang masyadong pamamaga in everything. So walang tinurok na kung ano-ano si Doc kasi sinabi ko naman mataas din yung pain tolerance ko and anything. Tapos nagtataka sila bakit kinahihilo. And sinabi ng partner ko, naku, ganyan po talaga yan. Kasi nga lagi ko na-experience kapag bumabangon ako ng biglaan. Syempre hindi lang naman ako naka-experience kayo rin. So yun, if you're going to ask me my experience, it was a fun experience. Ayun nga yung hero factor and everything. But then, kung magta-try kayo ng hypo procedure, iba-iba yung experience natin kasi iba-iba tayo ng pakiramdam. So, if you're going to ask me, it was a very exciting and fun experience at all. As in, parang sobrang happy ko nung time na kinakabahan nung pagpasok sa paglabas. Oh my God, who am I? Oh my God. At additional na bagong taon nga, no? At nagbabagong taon na ka na, Happy New Year, like that. And yes. So, that's the last question na kung ano yung experience ko. Again, it was a fun and exciting experience. Before I end up this video, sana nasagot ko yung mga tanong ninyo sa utak ninyo about my hypo journey, and I hope na kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa comment box or you can PM me. Kung nahihiya kayong ipakita kung sino kayo, if you can't write it down as anonymous, yes, you can PM me. Lahat ng gusto nyo itanong, pwede kayong mag-PM or pwede nyo i-drop din sa comment section below. And before anything else, I would like to thank Savia Medical Aesthetics, the doctor itself, and all the staff na talaga namang sobrang nagpaganda ng aking ilong. At sila ang aking fairy god. Very good mothers, very good fathers, and all. They're my fairies. Thank you so much, Savia Save Your Skin. Let's save your skin. Sabi nga nila, hashtag Let's Save Your Skin kasi marami silang in-offer. So ito yung kanilang Facebook page. I've also added here. So if you would like to ask something, you can ask me also. So I can assist you guys. And kung gusto nyo din naman na rumeka sa kanila, it's okay naman. And yun lang. So I hope you enjoyed this vlog and thank you so much sa mga nanonood at umabot hanggang dulo. So again, thank you so much. It's me, your host, your Mama B. Bye-bye. See you in the next vlog. Yan, so mabilisan na lang to kasi wala akong microphone, so bibilisan ko na lang sa mga nagtatanong kung magkano nga pala. So ayan, may tanong pala kasi hindi ko na naisama, nakalimutan ko, sorry naman love, my bad. So sa mga nagtatanong kung magkano siya, that time naka-promo sila ng 11,999, so parang 12K na rin, pero yun po ay wala ng hidden charges dahil ang Savia po ay sobrang honest pagdating sa services nila. So sa ibang hindi naman sa naninira ko, but then sa iba kasi syempre sabihin nila halimbawa, 10K lang. But then, kapag nasa procedure ka na, biglang sabihin nila na, ay, ma'am, kailangan po pala dagdagan ng ganito, ganyan. Yes, hindi po sila ganon. So, all in po yung 1199 kung ano yung price na makita nyo. I'm not sure, but lagi naman silang naka-promo kasi since kaka-open lang din naman ng shop nila dito sa Cavite. And yes, that time 1199 siya, walang hidden charges, only threads yun, as long as maganda at nakakabuti pa sa inyo. Yun ang maganda sa Savia, hindi kayo peperahan lang or what. Talagang may care sila sa magiging outcome. Diba? So, yun lang. Yun yung presyo niya. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really to throw you up.